Praise the Lord! Tunay po na ang Diyos ay napakabuti. Muli, kayo po ay nasa himpilang DWAD 1098 po sa talapihitan ng inyong mga radyo. At kayo po ay kasalukuyan na nakatuon sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Muli, I am your host. My name is Brother Dexter Durante. At isang pinagpalang araw po sa bawat isa na ngayon ay nakatune in sa himpilang ito. And praise God, because of the mercy and the grace of God, binigyan na naman po tayo ng another opportunity na makapagsahim-papawid ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa araw pong ito ay ako po ay patuloy na nananalig at nagtitiwala sa Diyos that everybody na nakatuon at nakikinig at sumusubaybay sa programa at palatuntunan ito ay mapapagpala ng Panginoon. Because I always believe that the Word of God is always powerful. Amen? It's like a two-edged sword. Ang sabi nga po ng Bible. Kaya po sa araw na ito ay tayo po ay muling magsasama-sama na naman sa loob po ng isang oras. Tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang salita. Remember, sabi rin po ng Word of God sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Kaya sa araw po ito ay special po ito dahil ang inyo pong mapapakinggan ay isa po sa mga nangyari na pangangaral po ng salita ng Diyos sa ating pong church sa Biyaya ng Diyos, Alabang, Muntinlupa. At ako po ay nagagalak na ito po ay maibahagi natin sa Himpapawid. Kaya dalangin ko po sa Diyos na sa inyo pong pakikinig ngayon, ang ating pong mensahe ay abutin kayo ng Lord at buksan niya ang inyong puso at ang kapahayagan ay kumilos at dumaloy rin po sa inyong mga buhay. Pero bago po tayo magpatuloy, kung kayo po ay palagian na nakikinig sa ating pong programa, ay tayo po ay nagbibigay ng pagkakataon din po sa inyo ng mga tagapakinig na maging pong blessing sa inyo ang palatuntunan ito at nais po namin maging bahagi ng inyong buhay sa pamamagitan po ng pananalangin. And I would like to acknowledge and thank everyone na nagte-text po sa atin. Salamat po sa inyo mga kapatid na nagtitiwala sa ministry na ito. And we are praying for you at patuloy po namin kayong dinadalangin at tinataas po sa Panginoon. So if you have your prayer request with you today, text na lamang po kami sa 0922-820-9866. So ulitin ko po ang number to text, 0922-820-9866. Ano po? Kaya yan po ang numero ng cellphone na inyo pong pwedeng i-text kung kayo po ay may mga prayer request sa araw na ito. Tayo po ay manalangin as we start the program and the study of the Word this day. Ano po? Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we worship you and we glorify your name. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa iyong kabutihan. At hayaan mo po muli na ang loob ng isang oras na ito na aming pagsasama-sama ay pakinabangan po namin at ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ang siyang muling makakilos at makagawa sa lahat ng mga nakikinig at naaabot ng programa at palatuntunan ito. Again, Holy Spirit, I declare that you are the greatest teacher of the church. Gamit mo lamang po ako at instrumento upang ang iyong salita ay malaya po naming maunawaan at mapakinggan. Kaya dalangin ko po ng bawat isa na nakatuon sa palatuntunan ito ay mapagpala at maabot po ng broadcast na ito at makapangusap ka sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama-samang panalangin ng may buong pagtitiwala at pananalig na narinig mo po kami. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po'y dumalangin at ang lahat po na nakaisa ay nagsabi po ng Amen. Praise God. So, nais ko rin po ipaganyaya na kung kayo po ay may mga broadcast na na-miss sa ating pong palatuntunan, you can always go to our Facebook page. Ano po, just search for Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa. I-like nyo lamang po yung page natin na yun at nandun po yung mga ministry updates, mga video uploads, ano po. Kaya wala po kayong mamimiss ng palatuntunan kung meron po kayong gustong mapakinggan pa ulit-ulit. Amen? At kung wala naman po kayong Facebook account, you can go directly sa ating pong YouTube channel. Just type my name, Dexter Durante. Ano po, at nandun din po sa ating channel ang lahat ng mga broadcast po natin na gusto nyo po paulit-ulit na pakinggan. Amen? So narito na po ang ating pong programa at palatuntunan. At ang inyo pong mapapakinggan ngayon ay isa pong service natin na naganap po sa ating pong church.
sa biyaya ng Diyos alabang. So God bless you as you listen, at pagkatapos po ng mensahe na inyong mapapakinggan, I'll be back again bago po tayo magtapos sa programa at palatuntunan ito, at babalik po ako sa mga huling mga mahalaga pa pong mga announcement at paanyaya po sa inyo. Well, God bless you. I pray that this broadcast will bless you as you listen to the Word of God. Turn your Bibles to 1 Thessalonians chapter 4. At bilang panimula, buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Pablo sa unang Thessalonica. Ano po? 1 Thessalonians, ano po ang ating pong scripture na ating gagamitin sa pasimula? 1 Thessalonians, amen. So sa Tagalog Biblia, ito po ay unang Thessalonica. At kung tayo po ay nasa aklat na ito, nasa sulat ni Pablo sa 1 Thessalonians, we will be using this as an opening text. Ano po? Buksan po natin sa verse 13. Let us set our Bibles sa verse 13. At samahan niyo po ako sa talatang ito. At babasa po tayo until we reach verse 18. Amen? So from verse 13, we will be reading 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Amen? Pero bago po natin basahin ito, bago po natin pasadahan ang mga talata sa Biblia, nais ko po munang magbigay ng tinatawag na definition, what is the rapture? Amen? Dahil kung titingnan ninyo po, if you are using your Bibles and you are into studying the Word of God, sa Biblia po ay hindi ninyo makikita yung salitang rapture. Kaya kung hahanapin nyo po yung salitang rapture sa inyong Biblia, ay kalimutan mo na. Amen? Dahil baka ikaw ay mabaliw ka, hanap mula Genesis to Revelation, and I'm telling you in advance that you cannot find the word rapture inside your Bible. Amen? So, the word rapture itself ay wala po sa loob ng Biblia. Kaya baka sabihin mo, hinahanap mo, lalo na po ngayon, we are living in a digital world. Marami na po sa atin ay gumagamit ng mga electronic Bibles na so much available na po ang mga concordance, and Bible dictionary, na hindi na po mahirap ngayong maghanap ng mga specific na salita na gusto mong makita sa Biblia. Nung araw po ay ang Biblia ay magagamit pa rin ng ating mga kapatid na batang-bata. Bakit ko sinabing bata? Dahil ang gamit ay hindi papel pa rin eh. Amen. Pag tinignan niyo po yung inyong Biblia, kadalasan ay kailangan pong napakakapal nito para samahan pa ng concordance. At minsan ay pag nilagyan ng concordance ay kulang pa rin. Concordance is a part in your Bible na nasa hulihan kadalasan na kung saan ay naroon yung mga importanteng mga salita na nagiging gamit po sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo po alam kung paano gamitin yun, let me help you today. Concordance is like, for example, you are in need, amen, of something. Like, for example, you are in need of love. Ibig sabihin, ikaw ay nangangailangan ng pag-ibig, salat ka sa pag-ibig, then you can use your concordance at the back kung meron po yung inyong Biblia. Pero there are Bibles na wala pong concordance. So nilalagay po doon, hanapin nyo lang po yung word na love. It's like a dictionary. And every word na associated, every verses, every scriptures na associated po doon sa salitang pag-ibig, most of them are there but not 100% complete. At yun po ay magiging gamit para ikaw po i-direct ng concordance para yun po yung i-meditate, bulayin, if you are looking for a subject about love. So, if you are looking for a subject about faith, same thing, ang application, punta po kayo doon sa concordance. Pero ngayon, dahil nga po in the age of modern technology, yung mga naka-computers at naka-electronics, nandun na po halos lahat. Amen? Just by one piece of equipment, nandun na po lahat. Kung minsan, pag ikaw po ay medyo may konting budget, nakakabili ka pa ng mga commentaries. Nakakabili ka pa ng mga Greek Bibles or interlinear kung tawagin, na nakatutulong sa isang mag-aaral ng Biblia to go deeper do sa reality and exactness of the Word of God when He said it. Amen? Pero yung salita pong rapture, kahit saan po at kahit na ito'y moderno na ang teknolohiya, wala pa rin po yung salitang rapture. Dahil ang salita pong rapture is a modern English
just to have a name, para po magkaroon lamang ng tawag, ng katawagan, ang isang pangyayari sa Biblia na nabanggit na wala pong isang salita na makapapag-describe. Well, the same thing with your Bible. Pagka po may pilosopo ka nakaharap at sinabi sa iyo, saan mo mababasa sa Biblia na sabi, read your Bible? Wala ka rin po makikita na salitang Bible sa loob ng iyong Biblia. Amen? So you cannot find even the word Bible itself. At kahit po gamitan mo ito ng dictionary or ng concordance, ay the word Bible does not appear also in concordance. Amen? Ngunit, yung salita mong Biblia, again, it's a modern English word again. Amen? Para po magkaroon ulit ng katawagan ang mga aklat na pinagsama-sama sa isang aklat. Amen? Kasi kung hindi po nilagyan na ng tawag na Bible, and what can we call that? Amen? Mahaba naman po kung sasabihin po natin, compilation of spiritual books. Di mo ba? Parang, let us open our compilation of spiritual books. It's so long. Amen? Kaya they come up with the one word, very short, and they name it, and they call it Bible. Amen? So the same application ay i-apply po natin doon sa salitang rapture. Rapture is not in the Bible, but it is an event. Amen? Tandaan niyo po yun. Rapture is an event. Ito po ay isang pangyayari. Bigay ko lamang po sa inyo yung definition ng word na rapture, just in case you are taking down notes. The word rapture simply means the catching up. Amen? Catching up of all true. Amen? Let me make an emphasis of that. Catching up of all true believers in Christ to meet the Lord in the air. Amen? So ulitin ko po, catching up, ibig sabihin po ng catching up, ito ay pagdagit, pagkuha, at ang sabi po rito, ang kukunin po ay true believers. Amen? So the key word is the word true believers. Why? If there is a true believers, there is also a false believers. Hello? Amen? So, sino lamang po ang magiging participant dito sa rapture na ito? Only true believers. Amen? Later on, as we goes on to this subject, makikita niyo po rito kung sino po yung true believers and who are not. Amen? So, only true believers will have a chance to be a part of this great event in all of the history of humanity. Amen? Ito po ang isang napakagandang kaganapan at pangyayari na magaganap sa lahat ng buong sangkatauhan. Kaya it's the catching up of every true believers in Christ. Amen? At ano po mangyayari? This will be a grand meeting between Jesus and the believers. Saan po ito mangyayari? It is not happening in the earth, but it is happening in the air. Amen. Glory to God. Amen. Hindi po mangyayari ito dito sa lupa, kundi ito po mangyayari sa himpapawid. Amen? So tandaan niyo po ito, rapture is an event not in the earth, but rapture is an event that will happen in the air. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ito ay sa hangin, sa himpapawid, sa alapaap ito mangyayari at magaganap. Amen? So that is what you call the rapture. Another thing na gusto ko po idagdag sa inyong knowledge at karunungan, kaalaman at sa inyong memory bank, that the rapture is not a Old Testament doctrine. The Old Testament people does not understand that there is some such thing as a rapture. Amen? Because rapture was only dealt with in the New Testament. At kahit po ang Panginoong Jesus, He touched on this subject about the rapture, but it is not that clear. But God gave the revelation to the Apostle Paul. Kaya si Pablo po ang isa sa may malawak na revelation tungkol po dito sa rapture. Because why is it na wala po itong masyadong importansya sa lumang tipan? Because the rapture is for the church.
At nung sa lumang tipan, the church was not yet in picture. And the Old Testament people does not have any idea about the church. Kaya nga hanggang sa panahon ni Jesus, mapapansin po natin that even the disciples themselves, nakasama ng Panginoon ang mga alagad na mismo. Matagal nilang nakasama si Jesus for 3 years. Matagal na ba yun? Tagal na rin yun, ha? 3 years eh. Amen? Because how many years na nakasama po ng mga apostol ang Panginoon in the flesh? It's only for 3 years. Amen? Bakit po 3 years lamang? Because Jesus was launched out in His public ministry when He was 30 years old. So gaano po kabata si Jesus nung siya po ay ginamit ng Diyos publicly? He was only 30 years old. At gaano po kahaba ang span ng kanyang earthly and public ministry on earth? Only 3 years. Because at the age of 33, amen, bumalik na po siya saan? Sa kanang kamay ng kanyang ama. So there is only 3 years. Pero sa loob ng 3 araw, bawat oras, bawat panahon, lagi po niyang kasama yung 12. At kung magturo po ang Panginoon, if you were here yesterday, I touched on it na pag nagturo po ang Panginoon ang Word of God, hindi po gaya ng ating pong panahon ngayon na pabilisan. Kaya nga sabi ko, you can understand why there is so many weak believers today compared to the believers that they have in the early church. The believers in the early church was so into the Word of God, but the believers in our time is lesser into the Word of God. Hello? Amen. Ano po ang kaibahan ng mga mananampalataya ng araw? They're so into the Word of God. When they study the Word, maghapon, magdamag, nag-aaral sila, nakikinig sila ng salita ng Diyos. Pero sa ating pong panahon, gusto po ng marami, kung pwede nga lamang, 10 minutes lamang ang Word of God, that would be fine. Amen. Amen? Nakukuha po natin? Kaya doon po natin makikita yung kaibahan why there are so many believers that are so weak. Amen? Ito ba yung bring out ko po sa inyo, but I'm not bringing this out just to discredit and destroy the ministry. Pero gusto ko lamang pong gamitin ito, kaya ako gagamitin naman ito because I'm doing it now, hindi po ito naka-broadcast, and I feel that I have all the liberty na ito po yung banggitin. I think 2 weeks ago, pinalungkot dahil I just get into one show sa television. Pero wala na po kasi kaming cable TV sa bahay. Wala na po akong cable television sa bahay. So meron lang po kami TV pero walang antena. Ang dahilan kung bakit wala na pong antena, TV, natuklasan ko naman, sayang pa yung monthly. I want to be a good steward. Amen? Sayang naman, nababayad ka ng buwan-buwan. Hindi ko naman napapanood yung television dahil lagi naman din kaming wala. Natuklasan ko din naman na kung manonood din ng television, kung local channel din lang, kung gusto ng mga bata, ABS-CBN, pwede na pala sa computer. Bakit ka pa mag-aantena? Hello? Just in case you do not know, pwede mo na may stream live ang ABS-CBN, lahat ng local channel nasa internet na po. So all you need to do is just maintain an internet connection, then no need for a cable connection. Amen? Kaya medyo nakatipid po kami doon sa area na yon. Amen? Ngayon, it so happen na ang maganda pa sa internet, hindi mo hinahabol ang mga palabas. You can watch every shows at the comfort of your time. Amen? Halimbawa, ang palabas ay TV Patrol, 6:30, wala ka nung araw na yung oras na yun na 6:30, pwede mong panoorin sa ibang oras. Na hindi ka nagmamadali at halimbawa, gusto mo muna makipagkwentuhan sa iyong anak, meron ka sinusundang telenovela. Huwag ka manood sa TV. Sa internet na, pagtulog na yung mga bata, para naman nakakakwentuhan ka, hindi yung kung kailan nandyan yung mga anak, kung ano, busy-busy, pinanonood yung mga panuri. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yung kinakausap ngayong umaga nito? Amen! Praise the Lord! So, ngayon, meron po ako isang episode na nakita lamang. It's just a part, pero hindi ko po pinanood yung buo. At it just caught my interest dahil meron pong isang babae na she was very vocal. Pakinggan niyo po Hindi ko po siya gustong balatan. I have no intention. Pero kailangan ko pong i-present.
it is the need of the time, of the hour, because we are in the last day. She was very vocal with her faith. Amen? Vocal po siya sa kanyang pananampalataya. Siya po ay vocal sa kanyang pananalig, lalo na publicly, dahil she is a TV personality. At nang maging ang kanya pong partner, asawa, is a worker in a church. Well-known church. Amen? Here sa Pilipinas. Pero ako po'y biglang nalungkot. Dahil lumabas mo sila sa isang segment, sa isang palabas ng kilala sa ating personalidad sa ating bansa by the name of Chris Aquino. Pero po isang segment doon dahil ang tinatalakay po doon is the businesses of the celebrities. Yung mga negosyo ng mga artista bukod sa kanilang ginagawang pag-arte at pagkanta o ano man ang ginagawa nila sa telebisyon, ay meron pa silang ibang ginagawa at meron silang negosyo. At ito pong isang babaeng ito na may asawa na alam ko po na mataas ang posisyon sa church and I believe he's almost a pastor of their church. Meron po silang negosyo. At ito pong negosyo ito ay isang bar and restaurant. Kung lamang ay nalungkot dahil ang sabi niya ay nung tinayo namin ito, actually sabi niya, we are partners with our friends. Nung kami ay nagtayo nitong negosyo ito, sabi niya, nung una ayaw namin ng alak, ayaw namin ng sigarilyo. Pero napansin namin, mahina ang benta. Kaya pinayagan na lang namin na may inuman na at meron na sigarilyo sa loob. Aba, ang lakas. Kaya itinuloy na namin. Ako'y nalungkot because if you know the truth, you will never compromise. Naging kong malaking katanungan, how come na itong bagay na ito never get the attention of the leadership of the church? Hello? Dahil mag-iingat din po tayo because we are, in the end of time, there's so many churches that will be lax and relax when it comes to attitude and character of believers. Amen? At huwag po natin kalilimutan that though we live in grace, in the generation of grace, but the dealing of God when it comes to sin, it is always sin. Amen? Nakukuha po ba natin ito? Kaya napakahalaga po na ikaw at ako ay matatag sa salita ng Diyos. Because the Word of God will be your anchor in life. Amen? Because there are so many distractions involving dito po sa panahon natin ngayon. At nakalulungkot po kung hindi natin matapos. Remember, we have a goal. Nawa ko'y maging nating goal yung kagaya na sinabi ni Pablo, I have fought the good fight, I have finished the race, and the last part is so important, I have kept the faith. Marami po ay they run the race, marami po they have fought the good fight, but there are so many that stumble in keeping the faith. Bakit po? Dahil sa ating pong panahon, there are so many temptations for compromise. And it's so easy in our generation to lose the faith. Amen? Nakukuha po natin, yung pong word na sinabi ni Paul na kept the faith, let me just clear these things out. Hindi po ito kept the faith as in nagpatuloy akong nanimala. No, Paul is saying, when he said, I kept the faith, he's talking about, I kept everything that God taught us how to live, I live it right. Hello? Sa Tagalog, ang sinasabi po ni Pablo, lahat ng itinuro ng Panginoon na tamang pamamaraan ng pamumuhay, how to conduct myself as a believer. Amen? Lahat yun ay nilakaran ko at ipinamuhay ko yung paraan kung paano maging isang mananampalataya. Hello? Amen? Pero unawain niyo po, I'm not preaching law here because law is a legalistic side of preaching. Amen? Pero it doesn't deny the fact na kahit po tayo under grace, still our conducts as a Christian will always matter.
Hello? Amen? Na kahit po tayo ay nasa grasya na, pero yung ating din pong attitude, yung ating lifestyle, yung ating conversation, ang ginagamit ng King James pong salita dyan, is always still a factor. And that's how you keep the faith. Amen? Kaya napakahalaga po nito because this rapture thing is getting nearer and nearer. Kaya puntahan po natin at balikan natin ngayon ang 1 Thessalonians chapter 4, and let's deal with the subject about the rapture. So sa verse 13, tingnan po natin, let's go verse by verse here, para po maklear itong bagay na ito sa ating buong puso at sa ating isipan. Sabi ni Paul sa verse 13, he wrote to the church in Thessalonica. Sabi niya sa verse 13, I'll be using the New King James, and sabi, I do not want you to be ignorant. So ano po ang layunin ng kanyang pagsulat? Sabi ni Paul, the main reason kung bakit po niya tinalakay ito sa Thessalonica is so that para po ang mga mananampalataya ay maalis sa tinatawag na kamangmangan. Amen? So, how did Paul intend to remove the church of Thessalonica from ignorance? Paano po ang naisip na paraan ni Pablo para ang simbahan sa Thessalonica ay maalis sa kamangmangan? Ano po ang kanyang ginawa? He teach them in a form of a letter. So something tells me here that if a pastor loves his church, he will always teach his people right. Amen. Kung mahal po ng pastor ang kanyang simbahan, he will always teach his people. Amen. Kaya nga sabi ko kanina sa akin may bahay, dahil maaga po ako ngayon, I did not went to our church in Antipolo. Sabi ko, simulan mo na maaga. Sabi niya, bakit? Mahaba-haba ito. Hello? Amen? And I want you to bring it home and bring it to your heart. Amen? So, ang sabi po sa verse 13, if a pastor loves the church, he will always feed them. Amen. Healthy foods. Amen. Pero pag hindi, parang pong pamilya ito eh. Pag hindi mahalaga sa iyo ang iyong anak at tamad ka na magulang, ang almusal lagi ng iyong anak, pansit canton lang. Lucky me. Amen? Tama po ba? Ano almusal natin ay meron? Lucky me. Amen? O payless. Alam niyo po yung payless? Payless today, pay more later. Dahil mura ang kain mo ngayon, pero sa hinaharap, mahal ang babayaran mo sa ospital. Dahil doon sa noodles, ang dami mo sakit. Nakita niyo po yung deception? Payless. Lucky me. Bakit? Dahil sa murang halaga, nakakain ka. But later on, amen, kawawa me. Hello? Nakuha po natin, now you are lucky, pero sa darating na hinaharap, kawawa ka na. Nakuha po ba natin yung konsepto? Amen. Now, sabi ng verse 13, I do not want you to be ignorant, brethren. Amen. So, he's dealing with the brethren in church. Amen. Now, what is this about? Ang sabi po ni Pablo, this is regarding or concerning those who have died. That's the word, fallen asleep. Amen? Huwag niyo po kaakalain na pagka ginagamit niyo yung King James, ito yung mga antugin sa church. No, that's not true. Amen? Hindi po ang tinutukoy dyan ay yung mga pagsasasimbahan ay tumutuka. Hello? There is one, mga makakilala niyo yan. Meron po ako natatawa na kahit si Amen. Kasi meron po akong kasamahan sa simbahan. Pero I guarantee you, wala dito yun. Sa'yo katabi wala dito. Na minsan nung ako po yung una nagpapaso, medyo ako po yung naasiwain. Ang sabi ko, napakahina ko ata magturo. Dahil lagi siyang tulog eh. Ayan. Talaga sabi ko ay talagang mahina ako dito dahil lagi siyang tulog. Isang araw ay nagkaroon kami ng chance na makausap siya. Sabi niya kinakantsaman na rin siya. Sabi ng mga kapatiran,
Lagi ka naman tulog, wala ka atang bahagi ng gawain, hindi nakatulog. Ang sabi ng kapatiran na, hoy, kahit ako'y tulog, alam ko yung mensahe, ah. Napahanga ako. Napahanga ako. Pwede pala yun, ah. Tulog na gano'n, pero alam daw niya lahat ng sinabi ng pastor. Pero hindi ko na po tines. Baka magkasalay. Amen. So, now, verse 13. Amen. Pero ewan ko po, kaya niyo ba yun? At anong tinuro? Alam ko lahat siya. Gusto ko naka-take note lahat siya. Verse 13, let's go back. Ang sabi ni Paul, the word there na ginamit ay asleep, but that doesn't mean yung po mga natutulog. He's talking about people that are dead. But why is it na ginamit po ni Pablo salita is not dead but sleep? Because if you are a Christian with revelations about God, then you do not now believe that you are subject for death. Because you are just sleeping when you die, because you will forever live because of Christ. Yung po ang dahilan kung bakit po ginamit ay sleep. Because Christians never die. They just rest. You know? Amen? Yung po ang dahilan. Kaya kung iisipin mo, nagkamali ba si Pablo? Hindi ba popular sa kanilang panahon ng salitang kamatayan? Bakit ang ginamit niya ay tulog? No. If you have been changed by God, in your view, you will never consider death of a Christian as death, but you will just consider him as resting. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, kung anak ka ng Diyos, hindi ka mamamatay. Don't fear death. Amen? Amen? You'll just take a rest. Sleep. Amen? Kaya yun po yung ginamit na word. Kaya sabi ni Paul, sa verse na ito, ng verse 13, those who have fallen asleep or who died, yun po yung literal na yun, pero he just used the word sleep. So, ang layunin, kung bakit po niya sinabi, sabi niya, let's use sorrow, baka kasi mapuno kayo ng kalungkutan, gaya ng kinalalagyan ng iba na nawalan na ng pag-asa. Now, ang sabi po sa verse 14, let's go verse by verse first here, for if we believe, amen, so ito po is like a question to the church at Thessalonica. If we believe, now, this is a question to us today. Do you believe? Amen? Are you a believer? Ang sabi sa verse 14, for if we believe that Jesus died. Now, the same question, tatanong po sa inyo ngayong umaga. Do you believe that Jesus died for you? Amen. Naniniwala ba kayo na namatay si Jesus para sa iyo? Amen. Amen. But it's good that you believe in His death. Pero hindi po yun ang kompletong tanong dahil sabi, you believe that He died and rose again. Amen? Naniniwala ba kayo na si Jesus ay namatay pero hindi siya nanatiling patay at siya po ay nabuhay sa ikatlong araw and He will never die again because our Jesus forever lives. Amen? Kaya sasapit po ang mahal na araw na hindi po tayo itsurang namatayan. Why? Because we know that our God lives. Jesus lives. And He will forever live. Amen. Now, sabi ng verse 14, if you believe in that, ang sabi niya, and rose again, take note of the word even so. I like that word. Amen? Amen? Gusto ko po yung salita even so. Remember, Bible are words. Para po maging kaakit-akit ang Biblia sa iyo, use every words. Amen? Amen? Kaya nga po, Biblia, I'm teaching you, if you are always in a hurry, nagmamadali ka lagi bumasa ng Biblia, I tell you this, you will never benefit from the revelation that God is about to give to you. Amen? So, sabi po sa verse 14, even so, I like that. I was sabi, them also, that four words is so powerful. Even so, them also. Amen? Ako po'y naniniwala that I am part of the them. How about you? Amen? Ako po'y naniniwala na bahagi ako ng tinutukoy ni Pablo, them. I belong to the word them. Amen?
Ang sabi, even so, them also, which died in Jesus, will God bring with Him. Amen? So kaya ko po sinasabing, I'm part of the them, because if rapture will not happen in my life, and if I die in Jesus, I'm part of the them. Amen. Amen? Amen? Kung hindi ako aabutan ng my time here on earth will go ahead of the rapture, mas mauna ako eh. Amen? Una-una ako, halimbawa. Then I will be part of the them na kung may nangyari kay Jesus sa kamatayan, Jesus rose again, I too will experience the same experience that Jesus did. I will never remain in death because I will be made alive. Amen. Hallelujah! Amen. Amen! So yung po yung tinutukoy ni Paul sa verse 14, kaya sabi ni Paul sa verse 14, he's referring to people that are dead in Christ. Ang sabi niya sa mga mananampalataya sa Thessalonica na may mga kamag-anak din na namatay. Sabi niya, if they are believers, then what happened to Jesus will also happen to them. Now watch verse 15 now. Now move down to verse 15. For this we say to you, by the word of the Lord. Watch this now. Now in verse 15, ang sabi ni Paul, for this we say unto you, by the word of the Lord. Meaning to say, sinasabi po ni Pablo itong bagay na ito, not because he just want to say it. Hindi po dahil gusto lamang ni Paul na sabihin itong bagay na ito, but ang sabi niya, sinasabi niya ito because this is the word of the Lord. So the word of the Lord, meaning, this thing is a revelation from God to Paul. Hello? Amen. So why is this important? Dahil ito po mga salitang ito ay hindi lamang gawa-gawa ni Pablo ng kanyang mga kasamahan, because he said we. So meaning to say, it's not the only one who knew this. Hello? Amen? So nung panahon yun, meron siyang mga kasamahan pa, but it was not named, pero meron siyang mga kasamahan na nakakaintindi rin itong bagay na ito, but it is not Paul alone. Amen? Pero itong kanyang mga sinasabi, this is not just his word, but this is the word of the Lord. So the word of the Lord means this is a revelation from God. Amen? Now, ano po itong revelation na ito from God that came to the life of Paul with his team during this time? Pansinin niyo po ito. Ito na po yung revelation na yun. What is the word of the Lord from God to Paul? That we, buhay pa kasi si Pablo nung sinasabi niya ito. Amen? So, let's just get into the letter. Nung sinabi po ito ni Pablo nung sinusulat niya, he's still alive. Tama po ba? Amen. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, that we, kasama niya ang kanyang sarili, who are alive. Amen? Na sabi po niya ay yung mga buhay, kasama siya, buhay pa siya noon, and still remain, na nananatili pa rin sa daigdig ng panahon yon. Ngunit, yung kanilang pagiging buhay in the flesh at pananatili sa daigdig, meron pong tinatawag na until. Hanggang kailan? Until the coming of the Lord will by no means precede. The word precede, mauunahan those who are dead. So, the first rapture word is found here in verse 15. Amen? So yung word na rapture ay narito po sa verse 15, and where is it? The word, the coming of the Lord. Amen? So, ano po yung rapture? The coming of the Lord. Amen? So, pansinin niyo po yun, that's the rapture term. The coming of the Lord. Amen? Pero, hold your place dito po sa verse 15. I want you to put it into your mind, put it into your hearts, the word, the coming of the Lord, and I will deal with it later. Babalikan ko po yun. Amen? But the word, the coming of the Lord, ano po yun? It's rapture. Amen? So rapture also is defined as the coming of the Lord. Amen? Okay. Clear po ba tayo doon? Now let's proceed. Tuloy-tuloy po tayo. Now, when you go to verse 16,
Paul describes what rapture will be and how it's going to be. Amen? Pag dumiretso ka sa talatang 16, binigyan ni Pablo ng detalye. Amen? Sabi ko lang pong binigyan ni Paul, pero bakit may power, may integrity ito? Because this is not his word, but this is the revelation of the Lord through Paul. Amen? So, siguro po, isettle ko na po para hindi ko na babalik-balikan. It's like, ito po ang pagpapakita ng Diyos, pag-explain ng Diyos kay Pablo kung paano mangyayari, ano yung mga detalye na mag-take place sa event called the rapture, or in this time, it's known as the coming of the Lord. Maliwanag po ba? Now, balikan po natin yung verse 16. Let's go there. So, watch this. Sabi sa talatang 16, for the Lord Himself. Again, that's a good word. The Lord Himself. Sino po yung the Lord na tinutukoy ni Paul? Si Jesus. Siya mismo. Hindi po siya magpapadala ng representative. Hindi po niya papupuntahin ang angel. No. He Himself will come. Wow. Amen? Just look at this. That's the time. Kung kasali ka sa rapture, that's the time that we will have a chance to see, meet, and greet Jesus in person. Glory to God. Amen. This is so exciting. Amen. Amen. Because the Lord Himself, amen, ang sabi po rito, will descend, the word descend, bababa, from heaven, with a shout, with the voice of an archangel. So ito po yung mga senaryo na mangyayari. Ang kanyang pagbaba, the angels, not all the, but the archangel. Ang sabi, an archangel, and with the trumpet of God. Amen? So yun po yung mga mangyayaring senaryo pag pagbaba ng Panginoong Jesucristo. Now, and the dead in Christ will rise first. Yung mga naunang namatay na nabuhay para kay Kristo, silang unang bubuhay. Now, in verse 17, then we, sama si Pablo, ngayon wala na rito si Pablo. During this time, as we are reading this now, naandun na siya sa dead in Christ. Tama? Why? Because he's already dead. So, sino ngayon ang napalipat mo sa then we? That's us. Tama mo ba? Amen? So, nung buhay pa si Pablo, nasa si Paul, nandun sa word na then we. He's still alive. Pero, 2,000 years later, wala na si Pablo, then we are now reading his letter, then nasa na po si Pablo dyan? Nandun na siya sa dead in Christ. Right? So, tayo naman po ngayon, nasa na? Then we are alive and still remain. So, when that rapture take place, ano po mangyayari sa atin? Then we will be caught up together with them. With them who? With the people that died ahead of us in Christ. So, this is exciting. Why? Because not only we will be seeing Jesus, but we will also be seeing Paul, Peter, James. I want to see Moses. Amen. I want to see Joshua. How it looks like. I want to see Caleb. I want to see Samson. How he killed the lion by his bare hands. I want to see how big he is. Gusto ko bakit? Gaano kalaki ang Samson na pumatay ng leon? Hello? Gusto ko makita ang itsura ng isang Elijah. How he turned the nation back to God by just himself. Amen? Kaya po ba nangangarap ang pangarap nila magkaroon ng mansion dito sa lupa? Hello? Amen? Because if you are a Christian, your mind should always be set on things above, not on things here on earth. Amen?
Because if your mind is set on things above, then things on the earth just come to you unnoticedly, unknowingly. Amen? Because you are not caught up with the material things, you're caught up with spiritual things. Problema ng maraming Kristiyano, ang pinagkakaabalahan lagi ay kung paano magkakaroon ng bagong bahay, sasakyan, sapatos, damit. But they never have in their life imagining what would it be in heaven. I-assess mo nga ngayon ng iyong sarili. Sa iyo bang buhay na iisip mo, langit paminsan, kahit paminsan-minsan na lang, ha? Simula ka nung ikaw ay naging mananampalataya, may time ba sa iyong buhay na napaupo ka? O nakahiga ka na nag-iisa na na-imagine mo na makakaharap mo ang Diyos? Amen. Bakit ko tinatanong yun? Dahil kung hindi mo naisip ang langit kahit minsan sa iyong buhay, then you have a problem. Why? Because your mind is not set on things above. And therefore, pakinggan niyo po ito. If your mind is not set on things above, then your heart is not in heaven. Wala talaga yung puso. Dahil hindi mo iniisip ang langit eh. So kung wala talaga yung puso, wala talaga yung interest, hindi ka para doon. Sabi mo nga sa iyong katabi, pag hindi mo naiisip ang langit, hindi ka bagay doon. You know why? Pakinggan niyo po, don't shut me down. There is a principle. God will only give you the desires of your heart. So if heaven is not your desire, then heaven will not come to you. That's power. Hello? Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayon, church, is heaven part of your desire? Because if heaven is not part of your desire, then you are not meant for heaven. Hindi ka bagay doon. Sabi mo nga sa iyong katabi, sa tingin mo bagay ka ba? Hello? Right? It's time to be serious. Amen? Let's be serious with our life. Minsan nga, iniisip ko, ba't kaya ako nagiging ganito lang pala? Ito kayo, signs of aging. Dahil pag tumatanda ka na, nagiging seryoso ka na sa buhay daw. Amen? Pero pag bata-bata pa, medyo relax. Amen? But there's a danger of that. Amen? So kaya napakahalaga po na makita po natin ito because this is what heaven is gonna be like. It's a great reunion. Amen? Amen? Kaya kasi pag nangyari yun, hindi ko nahanapin doon si Brother Eddie. Lagi ko na nakikita to. Hanapin ko si Elijah, si Moses. Amen? Tama ba yun? Ako ba, hanapin mo pa? Hindi na siguro, no? Glory to God. Amen. So purihin po ang Panginoon. Kaya sabi dito, that we who are alive, verse 17, let's go back, and remain, shall be caught up together. Together, ano? Sama-sama. Kasama. Amen? Makakasama natin sila. Sino yung mga sila na tinutukoy? We'll be caught up together with them in the clouds. Then sabay-sabay natin makakatagpo sino? At mamimit sino? Si Jesus saan? In the air. And thus we shall always be. I like that word. Yan na rin po ang magiging natin buong buhay. We will always be with Jesus. We will always be with the saints. Glory to God. Always be. I like that word. Amen. Amen. No more pain. No more utang. No more chismis. Amen. I like that word. Amen. Always be. That is where I will always be. My God, I'm longing for the time. Amen. 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 Doon po tayo na mananatili. Always be. That's definite. That's forever. That's eternity. We will come to see Jesus every day. Glory to God. Hallelujah. Amen. Araw-araw. Kasama mo po ang Panginoon. Kaya ano ang payo ni Paul sa simbahan? Comfort one another with these words. Amen? So balikan ko po yung mga salita na kailangan ko pong bigyan ng diin. Pero bago ko po ibigay ito,
just like to connect into 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, let's go there. 1 Corinthians chapter 15. Samahan niyo po ko sa 1 Corinthians 15. Let's go to the book of 1 Corinthians, the letter of Paul, chapter 15. Now, nandun na po ba kayo? Now, if you're there, go to verse 51. Just build something here. Gusto ko lang po idagdag ito. I said a while ago, sinabi ko po sa inyo kanina, that the rapture is not an Old Testament revelation, but it's a New Testament revelation revealed to Paul. Amen? Now, verse 51 holds the story. Samahan niyo po ako sa verse 51. Now, go to verse 51. Okay, verse 51. Nandun po tayo? Okay, let's read. Behold, ang sabi ni Paul was speaking here, I tell you a mystery. What is a rapture? Rapture is a mystery. Hello? Amen? Ano po ang rapture? Ito raw po isang mystery. What do you mean by mystery? It's like it's not true. Kaya if you're talking rapture to unbelievers, they will not believe you. Nangyayari ba yan? And that's why this is a mystery. Amen? Hiwaga. Parang something like, is it too good to be true? Is it for real? Ito ba ito mangyayari? This is a mystery. Pero sabi po dito sa verse na ito, verse 51, I tell you a mystery. So meaning to say, Paul is the one given by God a mandate, the authority, the power to tell us this mystery, what is it all about. Kaya sino po ang pinagkatiwalaan ng Diyos para po ibahagi ang misteryo ito? Si Pablo. Kaya sabi ni Paul, but we shall all be changed. Amen? So rapture also is about change. Magkakaroon ito ng pagbabago. At sinabi po sa verse 52, how fast it is, and sabi, in a moment. So, gaano kabilis mangyayari ang rapture? It will happen in a moment. So, a moment is also a time. Pero, paano mo ma-describe yung moment na tinutukoy ni Paul? Meron po siyang ginamit na illustration. If you can blink, if you can twink, pag kumisap ka, gaano kabilis yun? Can you time your blink? Pwede mo ba paurasan ng pagkurap, pagkisap ng iyong mata? I don't think so. It's not even 1 second. Wala pang isang segundo ang pagkurap eh. So how fast rapture is gonna be? So quick. Hello? Gaano kabilis mangyayari ang rapture? It will be so quick. Now, like for example, habang tayo nagtitipon, it's like, then boom, then we're out here. Hello? Ganon po kabilis alin ang rapture. It's so quick. At i-describe po yung process, it's like a twinkling of an eye. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible, the word corruptible is the flesh. Look at this. Ang sabi rito, yun daw pong incorruptible, and sabi we shall be raised incorruptible. Let me just back up sa verse 52. Babaguhin tayo. So ano pong magiging natin pagbabago? Magiging tayo incorruptible. What do you mean by incorruptible? We are now not subject for death, subject for sin, subject for decay, subject for sickness and disease. So no more Vicky Bello in heaven. Amen? No more doctors in heaven. Hello? Amen. No more medical hospital in heaven. Who needs them? If we are healthy. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Tapat po ang ating Panginoon at tunay po na siya ay dakila. So napakinggan niyo po ang ating pong programa at palatuntunan, and I pray and I believe that the Lord has blessed you and opened up your hearts. Amen. At nawa po ay napagpala kayo at naabot po kayo ng ating pong pag-broadcast sa inyo pong napakinggan na mensahe po ng Diyos sa atin po sa araw na ito. Well, ngayon pong araw na ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, napakabilis po mga kapatid ng 1 oras. Tayo po ay patuloy na
umaasa at nagtitiwala sa Lord na hindi lamang po sa ganap na isang oras po tayo magkakasama-sama. Kaya kung kayo po ay napapagpala at nakikita nyo po at inyo pong napapagtanto that this ministry is a tool and it's a really a big help for you, na ginagamit po ito ng Diyos. Well, the gospel is free. Pero ang ating pong pagsasahimpapawid ng broadcast ay nangangailangan po ito ng inyo pong mga tulong. Kaya kung kayo po ay napapagpala ng Diyos, and I believe that the Lord will speak to your hearts. Amen. At this ministry always believe that your tithes belong to your local church. But we appreciate if you will be partnering with this ministry sa pamamagitan po ng inyong offering and your love, gift, and support. Amen. At kung kayo po ay nahahamon na mag-suporta sa gawain ito, any amount will be a big blessing upang marami po ang mapagpala ng Diyos at marami rin po ang maabot pa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ay pwede nyo pong gawin ang inyong pong pag-partner at pagsuporta sa pamamagitan po ng inyong pagdadala ng inyong kaloob sa pamamagitan po ng ating bank account. Ano po? So meron po tayong bank account na ginagamit, and you can deposit your love gift and your support sa BPI Carmona branch. Ang account name po is Dexter Durante. DEXTER DURANTE. Ano po? So ang ating pong bangko is BPI Carmona branch. And ang account name po is Dexter Durante. And ang account number po is 0989-347-837. Ulitin ko po, ang account number po natin sa ating BPI bank account is 0989-347-837. Ayan po ang ating account number. At kung kayo naman po ay may prayer request at just in case hindi nyo po nakuha yung details tungkol po do sa ating bank account, you can always text us sa 0922-820-9866. So ulitin ko po, 0922-820-9866. At kung sa mga araw po at oras at sandaling ito, wala pa po kayong church na kinabibilangan and you would like to consider yung ating pong church na inyo pong madaluhan, ako po every Sunday ay sa ganap na alas 8 po ng umaga ay nasa Antipolo Church po tayo sa bahay po ng Sister Lisa at Brother Alex sa ganap pong alas 8 ng umaga hanggang 9:30 po sa Silawis Extension, Antipolo City. And every Sunday din po yung ating pong church sa Alabang, which is every day, doon po rin ako halos every Sunday nandun po tayo. You can visit me sa 3rd floor ng CRM building sa Muntinlupa National Highway, Bayanan. Ano po? Ito po ay palatandaan po ng building. Sa ground floor po niya ay merong Mercury Drug. Ano po? Ito po ay malapit sa Avida Condo na kinoconstruct at ito po ay malapit din sa Metropolis Star Mall, Alabang. At ako po ay naroon every Sunday, 10:30 ng umaga. At meron po tayong second service sa hapon, alganap na alas 2 ng hapon. Amen? And every Wednesday, ako rin po ay nasa simbahan ng aking pong kapatid. Every Wednesday, 7:30 po sa 3rd floor ng Morales Building sa Binyan, Laguna. And every Tuesday po sa kapatid po na Brother Jimmy Martin sa Moonwalk po sa simbahan ng Ang Mesias Church. At tayo po ay nakaroon din po doon ng mga tinatawag na gawain. At every second Sunday of the month, you can catch me sa simbahan po ng aking ama sa main church po ng Biyaya ng Diyos sa 2nd floor Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Ano po? So, in the afternoon po yon, alas 5 po ng hapon. Mga kapatid, hanggang dito na lamang po muli tayo at dalahin ko po sa Diyos na ang pagpapala at ang grasya ng Diyos ay patuloy po na inyong maranasan. Kaya hanggang dito na lang po muli tayo at hanggang sa susunod po muli na ating pag-broadcast, sana po ay makasama muli natin kayo at patuloy na kayo ay nakikinig pa rin sa palatuntunan ito. God bless you po. Again, my name is Brother Dexter Durante. Pansamantala nagsasabi na ang pagpapala, biyaya ng Diyos ay sumainyo. God bless you everyone. Your face is all I see. You are my
Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you. Your love so deep is washing over me. Jesus, Jesus Christ. Come on, one more time. Your love so deep is washing over me. You are my everything. Jesus.